umaatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon, sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez! Hello mga sausawero at sausawera! Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa punya o sa pula? Esa Brian, ready na rin ba? At para mas enjoy ang chikahan, ito si kapatid na Han. Hi, Chang Ami! We're the same color, oh! Naku, ready na kami dito! Sausawa na, di ba? Saan pa tayo? Hey! Face to face na! Gusto mo bang makisaw-saw tara ng kaibigan? Bangayan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo. Face to face. Kamusta po mga kapatid? Ito ang programang magpapahinto sa kung ano man po ang inyong pinagkakaabalahan dahil ang hatid namin ay mga kwentong sumasalamin po sa ating tunay na buhay. Ako pa rin po ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Gusto lang natin batiin ang ating mga sausawero at sausawera all the way from Chicago, Illinois. Hello kay Raquel Del Rosario Purisima at sa kanyang mga kaibigan at mga workmates. Maraming salamat at lagi kayong nakatutok sa programa. Siyempre sa internet sila nanonood. Ganon din kay Dudes Martinez ng Dammam International Airport sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia at sa lahat ng mga kababayan natin all over the world na palagi pong sinusubaybayan sa internet ang face-to-face. Marami pong salamat. Kayo po ay laging welcome sa ating nag-iisang barangay hall sa telebisyon. Kaya huwag po kayong mahihiyang makisawsaw sa bawat issue po na ating pag-uusapan. At syempre, hindi kumpleto ang araw natin kung hindi kasama ng mga sausawero at sausawera ang kanilang leader, ang nag-iisa. Diba? Ang talaga namang grabe na mga fans. Si Hans Mortel! Naku, Chang Ami! Siyempre, yung mga fans na yan ay hindi lang fans ko. Fans ng ating programa, ang Face to Face! Siyempre naman kasi, sino ba naman ang hindi matutuwa sa isang programa na bukod sa tumutulong lumutas sa problema ng ating mga kapatid, abay, matututo ka pa dahil naman sa ganda ng mga ipinapayo ng ating Trio Tagapayo! Abay naku, itong tatlong taong to, kinukulang ang oras. Kung minsan nga, mas gusto pang tumulong sa ibang tao kesa matulog. Nakakaloka talaga. Simulan natin, of course, sa Chief Public Attorney ng Public Attorney's Office. Isang babaeng hindi na yata alam ang ibig sabihin ng salitang pahinga. Attorney Persina Rowena Acosta. Siyempre pa, ito rin walang sawa din sa pagtulong. Halos lahat ng oras na pupunta na para sa kanyang, kumbaga sa kanyang flock. Siyempre kasi, siya ang ating spiritual advisor, Father Sonny Merida. Ay nako, eto. Kung alam nyo lang kung ilang pasyente ang tinutulungan nito araw-araw sa Clinic of the Holy Spirit, maluloko kayo at mag-iisip, saan pa siya nakakakuha ng oras para magpahinga? Ang ating resident psychologist, Dr. Camille Garcia! Mga taong walang kapaguran sa pagtulong, isang programang walang kapaguran sa pagtalakay ng inyong mga problema, at isang host na walang sawa at walang pagod na tumutulong din sa kanyang mga bisita, Chang Ami Perez. Mga sausawero at sausawera, sabi nga nila dapat daw ang magkakapatid abay nagtutulungan, nagdadamayan sa kahit anumang pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Pero paano kung sila-sila mismo po ang nagsisiraan at hindi nagkakaintindihan? Alitang magkapatid na humantong na po sa 3 taong hindi pag-uusap. Yan ang ating face-to-face issue of the day. Mga kapatid, galit ay hanggang litid. Si Elsa at si Danny, isang dugo, pero kumukulo ang dugo nila sa isa't isa. Sinisiraan niya ako. Tulad ng minsan, nag-uutang ako ng pangpuhunan ko sa balot. Inuutangan din niya.
Hindi ko siya sinisiraan kasi yung mismo nagpapautang doon sa pwesto ko. Kung mangungutang siya, wag na siya magpakilala na kapatid niya ako kasi pag sinabi ko wag siyang pautangin, magagalit siya. Abot lagi ng galit nito si Dali sa kanyang ate Elsa. Kikilo sila, uutang sila, gagamitin nila yung tanging ari-arian ko na wala ako alam. Iba kasi siya, kasi hindi naman siya lumaki sa magulang ko eh. Wala siyang kwentang tao, adik sa sugal. Hindi na ako nakatikim ng pagmamahal sa magulang ko, sa tatay ko. Hindi po ako masamang kapatid. Mahal ko yung mga kapatid ko, kahit sino sa kanila, mahal ko yun eh. Kaya lang, sila ang hindi nagmahal sa akin. Gusto ka bago kita irespeto mo muna sarili mo. Kaya kung ano man ang gusto mong mangyari, Dolly, nako, nakahanda ako. Hindi kita atrasan. Saan kaya hahantong ang hidwaan ng magkapatid? Dito lang sa Face to Face! Siya po ang panganay sa kanilang magkakapatid pero siya ngayon ang nagrereklamo na di umano'y paninirang ginawa sa kanya ng nakakabatang kapatid. Bakit kaya? Mabuti pa po, alamin natin at tawagin si Elsa Luarca. Pasok! Ate Elsa, welcome po sa Face to Face. Ano naman po ba ang nangyari? At kayo'y nag-away na magkapatid. Eh, parati po niya ako sinisiraan eh. Demonyo po yun eh. Kasi nagumpisa po yun nung namatay yung asawa ko, 2007. Okay po. Ate, sabi niya, kumusta na yung pagpapalibing mo sa asawa mo? Okay naman, kasi binigyan ako ng pera ng mga biyanan ko at hipag ko. Anong sagot po niya sa akin? Kaya pag namatay ka, doon ka lumapit sa kanila. Bakit po niya sasabihin na ganon? Ay, teka lang po, bakit naman ganun ang nasabi niya? Ay, hindi ko po alam. Ito po Ay, yung kaya ang sagot- nakababata ninyong kapatid. Opo. Ano pong pangalan niya? Dolorita po. Ano pong palayaw? Dolly. Si Dali. Opo. Okay po. Kami Ilan lang po ba mag-asawa. kayong magkakapatid? 4 po kami. 4. So kayo po talaga ang panganay? Opo. So bali, si Dali po ay pang-ilan? Pangatlo po siya sa... Pangatlo. Opo. So parang lumalabas siya yung Pangalawang gitna. bunso. Pangalawang bunso. Opo. Bakit po ganyan ang nasabi niya? Hindi ko po alam. Eh, demonyo nga po siya eh. Ano po ang pinaka, kumbaga, simula ng pag-aaway po ninyo? Saan po ba talaga nag-ugat ang lahat ng ito? Para po maintindihan natin at maintindihan ng mga sausawero at sausawera. Kasi po ganito. Ang sabi po niya sa akin... Anong una pong naging away nyo? Yun pong tungkol lang doon sa pagpapalibing na gano'n. Tapos, ang sabi niya sa akin, yun daw utang niya, yung utang ko daw doon sa... pinagsalaan niya ng motor niya, yung rehistro ng motor. Iniipit daw yung motor, yung rehistro, dahil hindi ko binabayaran pa yung utang ko. Yung May balance utang ko po ron. ba kayo doon? Meron po akong balance Magkano doon. po utang nyo doon? Siguro po, kulang-kulang 2,000. Bakit hindi pa po ninyo nababayaran? Eh, nung mga nakakaraan, nung namatay nga po yung asawa ko, nagipit kami. Ngayon, nag-usap po kami nung taong pinagkautangan. Sabi ko, Aling Tess, babayaran namin kayo kahit unti-unti. Nakapaghulog po ako ng 7 hulog doon. 7 hulog na 50. Okay po. Oo. Tapos, hindi na po ako nakapaghulog noon. Tapos, sinasabi niya sa mga tao, 7 hulog na 50. Okay po. Oo. Tapos, hindi na po ako nakapaghulog noon. Tapos, sinasabi niya sa mga tao na iniipit daw yung rehistro ng motor niya. Dahil sa akin, bakit? Hindi naman niya ako ginaranturan. Bakit iipitin yung ano niya? Ngayon, kung ginaranturan niya ako doon, dapat, Sana po ipinaliwanag niyo yun dun sa nagpautang sa inyo. yun po nga pinaliwanag ko rin doon sa nagpautang. Oo. Eh kasi daw, gumisan, Na yung utang nyo naman ay walang kinalaman dun sa motor na, rehistro ng motor na isinanla sa Ayan kanila. na nga Dahil ho iba eh. yun. Kumbaga, ibang transaksyon yun, iba yung transaksyon sa inyo. Eh, ang kaso, siya ang namamalita sa mga tao na ako daw, yung sinanla ko yung ano ng motor niya. Ano ba? Ba't ko isasanla yung ano ng motor niya? Pakialam ko doon, kaya ko na maghanap buhay. At nang dahil lang po dyan, umabot kayo sa 3 taon na hindi kayo Opo. nag-uusap. Opo. Bakit nga po umabot sa 3 taon na hindi kayo nag-uusap? Kasi po gusto niya, ako ang umamo sa kanya. Inuunawa ko pa rin. Kaya lang kung minsan, nasasaktan na ako masyado. Anong palagay niya sa akin? Sabi ko nga, ang utang na babayaran. Pero ang kahihiyan, hindi. Bakit po sa palagay ninyo parang ang lumalabas, wala siyang paggalang sa inyo? Ay, ano nga ho eh. Kasi nga ho, mataas ang pinag-aralan niya. Eh ako nga, pag yung ano, sinasabi nila ako, bobo ako, tanga ako, kasi grade 1 lang ho ako. Bakit po? Sila nakatapos po ng pag-aaral? High school po. Bakit po kayo hindi Kasi po, nung nakapag-aral? araw, ang hilig ko po, maghanap buhay lang. Opo. Nag-aakyat lang ako sa mga puno. Sabi ng tatay ko nung araw, pag hindi ka nakapasa,
ibibitin kita ng patiwarek. Alam kong gagawin ng tatay ko. Pinasa ko sarili ko. Naging grade 2 ako, ikalawang taon, nalaman ng principal na hindi ako pasado. Pinatawag ng mga magulang ko, yun. Dahil kada na lang po ako, ginugulpi ako ng tatay ko. Tinagaan niya ako, ayan, dito sa ulo. Bakit po kayo ginugulpi? Kasi daw, sabi niya, matigas daw po ulo ko. Kaya ako, inihiling ko lang sa mga kapatid ko, yung bang mahalin nila ako, wala. Mahal lang nila ako pag may pera ako. Ang mga kapatid niyo rin po ba nakaranas ng pamamalo mula po sa tatay Hindi niyo? po. Ako lang po. Bakit po? Kasi mahal po sila ng tatay ko eh. Kaya, yung sasabihin nila sa akin na hindi ako marunong ako marunong magmahal sa kanila. Kasi sila hindi marunong magano sa akin. Mga Matapang mo kapatid, yan. para alamin po natin kung totoo ang lahat ng inireklamo ni Ate Elsa, narito po ang kanyang kapatid na 3 taon na po niyang kaalitan, si Dolorita Cunanan. Pasok! Ate Dali, narinig mo lahat ang sama ng loob ni Ate Elsa. Totoo ba ang mga sinabi niya na sinisiraan mo daw ang ate mo? Hindi ko siya kailangan siraan kasi siraan na siya eh. Eh, paano ko siya sisiraan? Yun ang huli niyang kumuha siya ng barangay clearance kasi may pwesto ako. Siya wala naman siyang pwesto eh. Ang sabi nung nagpapautang sa akin, kapatid mo pala yung matabaron, sabi niya sa akin. Oh, sabi ko, oo. Sabi niya, umuutang sa akin, pero wag ko daw sabihin sa'yo. Anong motibo niya? Ba't ayaw niyang pasabi sa akin? Sinabi pa niya na kapatid niya ako, dapat hindi na lang niya sinabi para walang usap, di ba? Nang dahil lang doon, 3 taon kayong hindi nagkibuan? Iba pa yun. Marami kaming hindi pinagkakaisahan niya. Kumbaga, marami rin siyang galit sa akin, mas marami akong galit sa ginawa niya sa akin. Ang kabuuan po ng istorya ng magkapatid na sina Ate Elsa at Ate Dali sa pagbabalik po ng Face to Face. Tutok lamang po, mga kapatid. So parang ang lumalabas dito na dahil dun sa utang ni Elsa, kahit kayo po ay bayad na, hindi po maibigay sa inyo. Yung rehistro ng Rehistro. O, ang may karapatan na magano, demanda ako ni Aling Tess. Sinungaling ka. Sandali lang! Sandali! Harapin mo! Narinig na po natin ang nakakalungkot na sentimiento ni Ate Elsa pero ngayon po magsasalita na ang kanyang kapatid. Sabi po ninyo kung may galit si Ate Elsa, mas marami kayong galit sa kanya. Ano po ba ang galit niyo sa kanya, Ate Dali? Eh, kamukha ko nung motor namin. Tapos na kami. Nung kukunin ko yung papeles, ayaw bigay. Sabi ko, bakit to? May utang ang kapatid mo. Eh, sino Sana bakit? po pinaliwanag niyo yung dun sa nagpautang na ibang transaksyon Hindi, yung sa inyo at iba yung sa kanya. Eh, sinama daw O ng- nakiride po. Ano po bang nangyari Hindi, doon? Nagpasama daw sa asawa ko. Ginaranturan ng asawa ko. Ngayon, Hindi ako nagpasama sa asawa mo. Kita Wala nyo, akong nung kaharap po pinagsamaan. ang asawa ko, ang sabi, ako daw ang nagsama. Ngayon, kaharap kayo, hindi raw siya nagpasama. O, di ho maliwanag na pagsisinungaling yun. Oh. Eh, kapatid doon na sinungaling, eh, magnanakaw, di parang ganun siya. Di ho ba? Dapat to, inamin niya sa asawa ko yun. Pag nakaharap yung asawa ko, ako tinuturo. Dito, wala naman siyang tinuturo. Wala akong tinuturo, Bakit ho wala akong ganun? tinuturo, wala akong tinuturo. Meron po bang naging garantor? Wala po, wala. Sinungaling ho. Ay, sino Sinungaling mo sa atin? talaga. Sino sinungaling sa atin dalawa? Nako. Sino sinungaling? Tingnan natin ngayon kung sino sinungaling. Sino nga sinungaling? So parang ang lumalabas dito, nang dahil dun sa utang ni Elsa, kahit kayo po ay bayad na, Ay, ayaw hindi po bigay yung- maibigay sa inyo. O, yung rehistro ng motor ko. O, ang may Ayaw karapatan ibigay. na magano, demanda ako ni Aling Tess. Hindi ho ganun ang katwiran kasi noon. Eh. Pero Kasi hindi niyo ako asawa ko ginaranturan. kasi ang nagsama eh. Nako. Kaya pa paano ho yun? Tapos siya pa nga ang galit sa akin dahil sinisiraan ko. Hindi ko siya kailangan sira. Matagal na siyang sira. Bakit niyo po nasabing matagal ng sira? Marami ho siyang inutangan na hindi niya O, binayaran. sino nga? eh. Tukuyin mo ngayon kung sino. O, tukuyin mo ngayon. Marami ako. Hindi yan na. Tukuyin mo nga. Si Aling Nida. Ikaw. Yung sa matanda. Oh, ang sino? daming utang. Nako, ikaw Kilalang kung ikaw kilala ka na. kung ako may nabubulok na utang, mas may nabubulok kang utang. Si Inang, ilan ang utang mo? Oo. 22 mil. May nabubulok- Pati yung asawa may ko, nabubulok ko ang inutang utang mo. ko. Aminado naman ako ron eh.
pero hindi ko ginamit ang pangalan niya. Ay, hindi mo Wala ginamit akong ang asawa ko? siya. Hindi mo ginamit Parang ang asawa ko? Sa ari-arian niya. Eh, siya ginamit niya yung papel ko eh. Ay, wala akong ginamit sa papel mo. Sinungaling ka. Sandali lang! Sandali lang! Patawarin! Sandali lang! Magkapatid kayo! Sabi ko sa'yo, akong gugurlisan dito. Ikaw ang makapal. Kung gaano kataba yung katawan mo, gaano kakapal ang mukha mo. Ngayon, marami nakakakilala sa Elsa. Oy, Baka mas kala mo. maraming Asan na sungay ko? Wala akong sungay. Ikaw ang nanunuba ka pa. Oy, kung manunuba ko, mas manunuba ka. Parehas lang tayong may nabubulok na utang. Kung may nabubulok akong utang, Hindi ako nababarangay. Ako, hindi dito, ako wala pa nababarangay. akong, Ikaw, hindi nababarangay ko ka. ginamit yung pangalan mo para Oy, sa kayo utang. Di ba Sinungaling So ginamit? Dali, ka. ang ikinagagalit mo Sinungaling dito, ka. Ate Dali, ang ikinagagalit mo dito ay yung pagkakautang ni Ate Elsa na ginamit ang pangalan mo, yun ba? Oo. Yun ba ang Hindi mo dahilan ginamit ang para, pangalan mo. yun ba ang dahilan, sandali lamang po Ate Elsa, yun ba ang dahilan kung bakit hindi mo siya kinausap ng 3 Hindi ko taon? na siya talaga kakausap kasi binabara ko niya ako eh. Inaano At saka po? ang mga salita ho niya hindi maganda, puro salitang kanto. Ako kahit ganito, marunong akong magdala ng pamilya ko. Yung sinasabi niya nakikialam ako sa buhay niya, wala akong pakialam sa buhay niya kasi 6 ang anak ko na pinapakialaman ko. Ikaw Matanda ba ka sinungaling. Sandali lamang, Ate Dali, balikan lang natin. Nung kayo ba ay bata, ganyan na ang relasyon ninyo? Hindi ko naman mo nakasama yan eh. Bakit? Hindi ko nakasama yan kasi Naglayas nga na po lagalago agad yan ako. eh. Bata pa po ba kayo? Ganito na kayo magsalitaan sa Hindi isa't ko naman isa? yung gaano kinakausap yan dahil nga malayo ako sa kanya. Unang-una, hindi kami nagkasama ng matagal niyan. Nag-asawa ko, iniwalay ako ng So asawa bakit ko. nga po umabot sa punto na ganun kayo magsalita sa kanya? Yun po ang pilit namin iniintindi. Parang, oo eh, parang ang nangyari, imbis na may kurot na pagmamahal, may inis. May parang ipinamumukha mo sa kanya na, oh ate, ganun ang dating. Hindi ko Parang ipinamumukha mo sa kanya na, oh ate, ganun ang dating. Hindi ko kasi nga, yung ba namang edad niyang yan, mas matanda siya sa amin. Wala kaming magulang. Namatay ang magulang ko lalo na yung nanay ko, maaga. Sumunod ang tatay ko, namatay na rin. Sino ho ba dapat mamuno sa amin? Di ba yung mas matanda? Pero ang mas matanda ho, ang gumagawa ng palso. Kamukha niya, makikita mo yan, nasa sugalan lagi. Wala akong pakialam kung Bakit nagsusugal sinusubaybayan siya mo eh. ba buhay ko? Tanong Wala ko akong sa'yo. pakialam sa buhay Sinusubaybayan niya mo ako, sinusubaybayan Wala mo akong ako. pakialam sa pagsusugal Makikita mo niya. lang ako nakatayo, nagsusugal na Wala ako. akong pakialam sa bahay niya. Ang pinakikialaman ko lang, bakit niya sasabihin sa nangungutang Ngayon, niya, kung nangingi huwag ako sabihin sa'yo, sa oo. akin. Lalo na't may atraso siya sa akin. Anong Di ba atraso ba? ko sa'yo? Ano pong naging atraso sa Yun inyo? nga ho, yung sa motor ko, hanggang ngayon hindi ko pa nakukuha papel ko. Hindi lang ho ako niloko niya, maraming kumakatok sa kanila. Ay, sino Nagtatago kumakatok? siya. Tukuyin mo. Hindi na natin matutukoy dahil nandito tayo. Pero kung pwede kong dalhin Tukuyin dito, mo nga. dadalhin ko. Para nga, ano, tukuyin mo. Sinungaling ka. Ikaw ay sinungaling. Tukuyin mo. Kaya ganyan eh. Ano nakakaganyan? Ano Parang kasi ang nakakaganyan mo? lumalabas dito, Ate Dali, parang pag may, Kaya nga, tukuyin may mo. nangyayaring hindi maganda sa kapatid nyo, parang natutuwa pa kayo? Hindi ako nakikialam sa kanya eh. Hindi ako natutuwa. Nakaw, Dolly. Huwag ka Kaya nga kung sinungaling, Yung lumabas kapatid, dito sa yung ano. anak mo namatay, kaya namatay yun, ha? Ninakawan pa ako ng cellphone nun. Kaya kayo Ninakawan ka ng cellphone? Puro kayo sinungaling. Sige, nakawa ka ng cellphone, Kaya nga mapapatunayan hindi mo. na, oo, napatunayan ko na yun. Sandali lang po! Ha? Okay. Sandali lang! Mapatunayan mo? Pati ako tuturuan mo magsa... Kaya kita tinuruan. Oh, ano sa... Bayat ako, magsabo ako? Sinungaling. Kapal ng mukha mo. Ninakawan ka ng cellphone, ang kapal ng mukha mo. Mukha mo. Tingnan mo yung mukha mo. Tinulugan yun. Mukha mo. Di dapat igalang yan. Di dapat igalang. Bakit ka ba galit na Di galit, ko nga alam Ate kung Dali? kapatid nga kita, di ba tinatanong mo? Talagang tinatanong ko. Ikaw, alam kong kapatid kita kasi alam ko nung pinanganganak ka ng nanay ko. Bakit nga itanong mo sa sarili mo, bakit kung anak ka? Di ba, ba't mo tinanong yon? Ba't hindi ko Oo. tatanungin? Ikaw anak. Nang dahil po talaga sa utang, nagkaganyan kayo. Ewan ko sa kanya, magbayad kasi siya para hindi ako minumura ng asawa ko. Pero Ate Dali, ang utang nababayaran. Hindi nga Ang ho kapatid, Hindi nga ho na binabayaran. Sa
matagal no, hindi na binabayaran. Oo nga, pero sana naintindihan mo rin kung saan nanggagaling ang Ate Elsa ninyo. Baka kailangan niya ng tulong, kaya nagkakaganon at nagkakautang-utang siya. Nakakalungkot kasi, Ate Dali, na parang ang dating talagang parang ibang tao siya. Binigyan mo ba siya Pare-parehas naman ho kami. binigyan mo ba siya ng pagkakataon ho na maging ate naman sa inyo? Oo naman, dati nga magkasama kami niya. Kahit nung na-ospital tatay ko, magkakasama kami niyan. Oo. Ngayon itong talagang sa motor talagang hindi ko na kasi marami na akong naririnig na salita. Kita niyo, dito pa lang salita niya, demonyo. Hindi naman ako nagbigas ng kanyan sa kanya nung Hindi magano mo ako kami binibigyan, rito. pero binumura mo ako. Hindi, lalo na ako, hindi ako nagmumura. Sus. Sa pagkakataon pong ito, nais lang namin tanungin si Dr. Camille. Naintindihan natin, doktora, na mahirap ang buhay ngayon at marami sa mga kababayan natin ang hirap talaga sa buhay. Kaya umaabot dun sa puntong umuutang. Unang-una pa lang siguro kahit kayo napapansin nyo, no, parang hindi magkapatid ang turing nila sa isa't isa. Kaya tuloy ang nangyayari, much as gusto niya na mapagtatakpan naman niya yung kapatid niya sa asawa niya eh. Magagawa mo ng paraan yun eh. So parang ang Pero hindi lumalabas niya dito, ginagawa. mas matimbang para kay Ate Dali ang relasyon niya sa kanyang asawa kaysa sa kanyang tunay na kapatid. This is blood relationship. Magkadugo kayo, kaya dapat kayo mismo ang nagtutulungan. Maaari bang isang dahilan doon ay yung hindi nga sila lumaki na magkasama? Marahil sasabihin nyo na hindi kayo lumaki na magkasama. Pero alam nyo, pag talagang magkapatid kayo, nandun yung biglang magkakaroon kayo ng special bonding na, ay, hindi ate ko yan. Gagawin ko ng parang kahit papaano. Pero kung talagang ang turing nyo sa kanya ibang tao, it's either na brainwash sila nung bata na itong ate mo, rebelde yan, ganyan-ganyan. Ang tendency talaga, pati ako, yung pag-iisip ko, iba rin. Kahit na-condition yung mind ko na hindi ko siya ituring na kapatid. Maraming pong salamat sa magandang paliwanag na yon, Dr. Camille. Ate Dali, diretsahang tanong lang po. Sino po ba ang mas matimbang para sa inyo? Ang asawa niyo o ang kapatid niyo? Matimbang ho siya. Ang problema ho, yung pangalan ng motor sa asawa ko eh. Kaya ko bang pagtakpan yun eh, namumroblema din ako sa pera. 4,000 puro ho yun eh, pag kinuha yung rehistro. Pangalan ng asawa ko, hindi ko naman pangalan kasi hindi naman kami kasal eh. Anong habol ko ho doon? Kaya pagkuha ng pangalan niya, sabihin, may utang yung ipag mo rito eh. Paano ko pagtatakpan? Maghahanap akong pera para itakip doon? Hindi ko kaya kasi marami din akong obligasyon eh. Lalo na sa Marikina, maigpit. Sobrang higpit sa Marikina. So nang dahil sa utang na yan, tinalikuran niyo na ang kapatid ninyo, ganun Hindi po? ko naman yung sa tinatalikuran. Kaya lang ho, siguro ang mabuti, bayaran niya yung utang niya yun para hindi naman ako binobomba ng asawa ko. Ganun lang ho, ako wala akong pambayad eh. Sa totoo lang ho, wala akong pambayad. 6 ang anak ko nga eh. May apo pa ako na pinapadede, 2 pa. Hans, ano ba ang masasabi ng mga sausawero at sausawera? Sino ba sa palagay nila kay Ate Elsa at Ate Dali ang mas papanigan nila? Botohan na tayo. Okay, mga kapatid na sausawera at sausawera. Ako ay siguradong nakakaramdam kayo ng lungkot na nararamdaman, hindi lang ni Chang Ami, ang mga tagapayo, hindi lang ako. I'm sure ang mga nanonood sa atin ngayon nalulungkot para sa dalawang magkapatid na ito. Pero kailangan muna nating pumili kasi yun ang ating role sa programa. Pula ba tayo o puti? Para ba tayo kay Ate Elsa sa puti or pula para kay Ate Dali? Taas nyo na ang mga boto nyo. Go na! Siyang Ami! Kitang-kita naman natin. Karamihan ay mas parang yung sobra silang nabagabag sa mga nangyayari nga kay Ate Elsa at sa mga pinagdaanan nito. Kaya naman siguro ito yung magpapaliwanag kung bakit karamihan talagang puti ang iwinawagayway sa kasalukuyan. Maraming salamat, Hans. Sa kabila po ng mga reklamo ni Ate Elsa laban po sa kanyang kapatid na si Ate Dali,
Meron naman pong magpapatunay ng tunay na ugali daw po ni Ate Elsa. Narito po ang kanyang kapitbahay at bayaw na si Alfredo Martinez. Pasok! Kuya Alfredo, gusto ko lamang pong malaman, diretsahang tanong, totoo po bang maraming utang si Ate Elsa Marami doon sa po. lugar ninyo? Marami po. Ano po bang pagkakakilala nyo sa kanya? Talamak po sa Tongit, sa Sugal. Hindi po niyo siya sinubukang kausapin para maliwanagan siya? Eh wala, hindi ko naman ho kinakausap. Kasi magkalaro kayo. Minsan. Malalaman po natin mamaya mga kapatid kung ano pa ang mga revelasyon ni Mang Alfredo tungkol sa alitan po ng magkapatid na ito sa pagbabalik ng Face to Face. Ilagay mo sarili mo sa ate mo. Kung ikaw halimbawa ang naging si ate mo. Kung ako naman ho gano'n, babayaran ko kasi mahiya ako sa... Eh paano kung sa pagkakataon to wala siyang Kaya ho, pambayad? kayang bayaran yun, attorney. Malakas siyang kumita. Eh sa pagkakataon ito, gipit siya. Matagal na hong patay asawa niya, nakakuha ho siya ng death benefit sa SS. Kailangan tatanggap tayo ng katwiran para maayos ang inyong gulo. Kadalasan magkapitbahay o kaya naman po magkaibigan ang nagsisiraan at nagbabangayan. Pero sa ating pong natunghayan kanina, nakakalungkot po talaga dahil magkapatid po sina Ate Dali at Ate Elsa na may alitan. At narito po ang kanilang bayaw, si Alfredo. Tinanong ko po kayo kung anong pagkakakilala ninyo kay Ate Elsa. Ang sabi niyo po, siya ay kilala dun sa inyo na maraming utang at nagtotong eats. Apo. Bakit po? Eh kung minsan po kasi magdamag, hindi umuwi yan. Pinababayaan ng mga anak. Kaya napapatunayan ko ho yan kung minsan yung mga anak niyan, nabibigyan ko ho ng pagkain. Eh, totoo po yan. Binibigyan niyo po ng pagkain ng mga anak niya? Oo, kung minsan, Totoo oh. po ba yun, Ate Elsa, na Hindi ko napapabayaan? naman po nakikita. Eh, paano kung hindi man ho nakikita? Kung minsan, hindi siya umuwing kakain sa kanila, yung mga anak niya, hindi nga pinapakain. Ilan po bang anak niya? Isa lang ho talaga anak niya. Kaya lang may ampun ho siyang 3. Totoo po ba yung sinasabi ni Mang Alfredo na minsan po eh wala daw pong nakakain yung mga Hindi po bata? totoo yun. Kung nabibigyan man niya, pero hindi po totoong walang pagkain. Kayo po ba yung nagtotong eats, Mang Alfredo? Minsan po. Minsan nga ho, nagmamadyo. Kalaban ko po siya. Kalaban ko. Ano po ang nalalaman nyo tungkol sa naging away nilang magkapatid? Kasama kong nangutang yan. Kaming dalawa nangutang. Oo. Tapos, naguhulog ho ako. Hindi niya hinuhulog sa pinagkautangan namin. Naguhulog kayo kay Ate Elsa? Bakit kayo sa kanya naguhulog? Eh, Eh, doon kayo dapat naguhulog sa pinagutangan ninyo. Eh kasi, Garantor ko po siya eh. garantor ho ako. Guys, Hati- siya hati- pinang-garantor. hati Pero yun po, wala po siyang utang. Wala akong Wala po pangalan. siyang utang. Kaya ho ang minuhulog ko, binibigay ko ho sa kanya. Natapos naman yung binabayaran Yung sa nyo. akin po, natapos. Natapos. Yung kanya ang may naiwan. Oho. Sa'yo, di binayad niya? Oo nga. Kasi ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan pag umutang kayo, dalawa-dalawa? Bakit? Saan ganun yung sistema na yon? Saan nakuha yung ganung sistema? Ano ho yung 5-6 po yun? Ah, sa 5-6. Doon po kayo nangungutang, Ate Elsa. So, kailangan po, pag pagka yung umutang, halim- dalawa kayo? Hindi po. Pagka yung halimbawa, ako po yung mangungutang. Nakikiray. Makikiride ako. Fred, kukuha ka ba ng pera? O, ganito. O, sige ate tayo. Ganun lang po. Magkasundo po kaming dalawa na Bakit nga po kayo palaging maraming inuutang, Ate Elsa? Saan Hindi po ninyo marami ginagamit po ang yung pera? inutang namin. Pinakamalaki na po yung 5,000 na inutang ko. Yun po ang inutang kong ano. Saan po ninyo ginamit yung pera? Noon po, nagtitinda pa po ako noon. Titinda po ako ng banana Q. Pero yung uutang lang ako para pantongit ko, hindi po totoo yun. Dahil ako po, Ang kuryente po ninyo, saan nakakabit? Ilaw po? Oo.
Doon po sa isang kapitbahay namin. Hindi kay Mang Dati po sa sa Alfredo. kanila. Dati sa inyo. Dati po sa akin. Bakit? Anong nangyari? Pinutulan po ninyo? Kasi sabi ko, di ba, nung nung nakaraang mainit, tumaas po ang ilaw. Opo. Sabi ko po sa kanya, magdagdag ka. Hindi siya ang nagsabi, ang asawa po niya. Yung misis ko po ang nagsabi. Okay. Napinsa nila. Kung hindi Basta ka po yung asawa magdadagdag, niya, sabi hindi niya, wala na po akong babanggitin tungkol sa gano'n. Basta po nung sinabi nung asawa niya, tanggalin mo yung ilaw, tinanggal na po. Yun lang po. hindi. Sabi kasi, kung hindi ka magdadagdag, puputulan ka. Illegal yon, hindi po ba? Hindi ganun po. Hindi po ligaw po yun. Ay, ano ba yun? Legal po yun, legal. Legal? Opo. Legal po yun. O, paano naging legal? Ipaliwanag nyo sa akin. Kasi po nakidugtong nga po ako sa kanila eh. Dahil wala po akong sariling ilaw. Pero, kahit balik-balik na rin natin, parang illegal pa rin ang nangyayari. Hindi po. Paano po magiging illegal? Okay, tanong lang natin kay attorney. Attorney, gusto malaman ni Mang Alfredo kung yun daw po ba ay legal at illegal. Pero ang sabi niya, legal yon. Actually, tingin ko illegal yon, no? Rider yan eh. Nagbebenta ka ng kuryente. Kasi Oh, dumadaan Mang naman Alfredo, po sa... kahit dumadaan sa metro, pero bawal yung kabit system, no? Kinakabit. Para sa rehistro ng truck o ng sasakyan, yung kabit, bawal yon. Ang pinagtataka ko lang, ang pinag-uusapan kayo na yung utang sa kasanla, napunta ngayon tayo sa kuryente. Gusto ko sanang balikan. Kasi, yung pagsasanla ng tricycle, dahil sa inyong utang na kinuha, di ba, Aling na Dali? Di ba? Pero yung utang niya, hindi kasali doon. Yo, sila nga magkasama rin sa utang na yun eh. Pero hindi guarantee yung tricycle sa utang niya. Dahil iba yung ginarantihang utang sa'yo, di ba? Iba yung transaksyon sa inyo, kumbaga. Kasi yun inutang nila na hindi niya binayaran eh. Hindi, kasi ganito yon. Sa sanlaan, kung ano lang yung kinuha mo, yun lang ang pinaka-subject ng sanlaan. Hindi, ako Kung pa sa- mortgage o pledge. Sa amin ho kasi Pero hindi ganito. dapat madamay ang ibang transaksyon. Hindi ho, sa amin kasi ganito. Pagka may pinanser ho kasi talaga ang pilahan ng tricycle namin eh. Yun ang pilahan na yon. Meron ho kaming ipinasok na papel doon para maisanla yung motor namin. O yun nga, pero hindi kasali Ngayon, yung utang niya. Hindi, Dahil oh. may utang mo. Kasi hindi naman papautangin yung siya, kundi direkta siya ron. May papel ba na yung Oo, yun utang o, niya doon na ipinato. yung tricycle din ang guarantee? Oo, yun ang May pinato. papel? Doon ang May pinato. pirmahan? Eh, hindi na, ang asawa ko nakinig pumirma ka doon. muna. Alam mo ba yung pinag-uugatan ng away nyo? Yung sanlaan na yan eh. Tracy nyo, dapat ipaliwanag nyo sa pinagkakautangan nyo, iba ang utang ng ate ko doon sa ating usapan. Nakiusap. Kung bayad ka na, dapat isoli na yung registro ng tricycle Hindi mo. ho, kasi ang katwiran ho ng pinanser, kung hindi naman sinama, hindi siya makikilala. Hindi siya Ay, papautangin. papaliwanagan nga yung pinanser na Hindi iba ako ang ang utang ni pinanser ate mo kasi sa amin, sa iba eh. utang mo. Dahil hindi naman ikaw ang nangutang ng utang ng ate mo at wala namang papel na guarantee yung tricycle mo sa utang niya. Hindi, attorney. Para ang nangyayari kasi, Ma'am Dali, sorry ha, Opo. mas kinakampihan mo pa yung inutangan kaysa sa ate mo eh. Hindi po eh. Kasi po, yung tricycle na yon, hindi ho namin mabawi yung papel. Paano ho namin Dapat ipaparehistro? ibigay nung pinagsanlaan mo yun dahil ang guarantee lang ng tricycle yung inutang mo na bayad na. Hindi ho. Sinama nga ho nung asawa ko, ito. Kaya sa pinautang. Ay kung walang papel yun, walang ebidensyang Kaya nga ganon. ho sila pinautang dahil dun sa papel Hindi na yun. pwede enforce sa ate mo yun, yung guarantee na sinasabi. At sa Ay, iyo, kasi ho, iba yung pinanser sa utang ho kasi. Kamukha ng inutangan, ganun ho. Hindi ka na pwedeng umutang. yan sinasabi mo yan, pero sinasabi ko yung batas. Sinasabi Hindi, ng paliwanag, opo, pero- Ate Dali, sandali lamang. Pinapaliwanag sa'yo, Ate Dali, ni attorney, kung ano talaga yung sinasabi ng batas, kung ano talaga yung sinasabi ng batas tungkol nga sa pangungutang. Ang gusto ko nga rin malaman, attorney, may pananagutan ba yung nagpautang? Yung nagpautang, kung di niya isosoli rehistro sa'yo, pwede mong kasuhan ng, sa korte, ng mandamus. Para sa ganun, petition for mandamus para isoli sa'yo. O yung ano, o yung, pera siguro. oo, yung rehistro mo. O kaya demand letter muna.
mag-usap kayo sa barangay o kaya sulat na abogado para ibigay sa'yo. Iba yung utang ng ate mo. Kaya sa puntong yan, kitang-kita namin na, yun nga, parang angat ang loob mo sa ate mo. Dapat yan, lalagay ka sa gitna at tingnan mo rin sitwasyon ng ate mo, namatayan ng ate mo na byuda. Ikaw ang unang dapat dadamay at uunawa sa kanya. Sorry ha, Ma'am Dali, pero gusto ko naming masolusyonan yung problema nyo, kaya inuugat natin yung mga pinagmulan. Di ba? Kailangan tatanggap tayo ng katwiran para maayos ang inyong gulo. Ilagay mo sarili mo sa ate mo. Kung ikaw halimbawa ang naging si ate mo, at si ate mo ikaw, ano magiging damdamin mo? Yo, kung ako naman ho ganon, babayaran ko kasi mahiya ako sa paano kung sa pagkakataon to wala siyang pambayad? Kayang bayaran yun, attorney. Malakas siyang kumita. Sa pagkakataon ito, gipit siya. Matagal na hong patay asawa niya, nakakuha ho siya ng death benefit sa SS. Ano ba naman yung ano? Di ba? Kung talagang gusto mong bayaran ng utang sa 2 taon, no? Hulugan mo na 5 piso araw-araw yun, tapos yun. Hindi kaya, attorney, mali yung palakad nung nagpapautang? Actually, mali yun Iba yung utang ng... Hindi po pwede na ang utang ni Pedro ay makasama pa rin yung utang ni Maria kung wala namang kontrata, walang usapan na kumbaga ay merong additional loan at ang guarantee yung pa rin. Hindi pwede sali-salitaan lang yan, lalo na kung ganyan na magkaibang pamilya. Actually, iba ng pamilya na Hindi ganon. At saka ang kapatid, hindi nananagot, hindi kaagad hindi nakabayad si Maria, sasagutin ni Juana yung hindi ganon. Ang punto doon, hinahanap ko sa iyo, Ma'am Dali, yung pangunawa sa kapatid mo. Kinakampihan mo yung nagpautang Nag-umpisa lang yan sa sama ng loob mo, dyan sa hindi mo makuha yung rehistro, pero pwede niyong kausapin yung nagpautang, substantially, paid na yung utang, di ba? Magkano nabayad mo? 48,000 na nabayad mo? Hindi, iba yung kasi yung utang na 30,000 magiging 54, hindi naman namin binayaran utang niya para lang po makahabol siya. Ang punto Sana dito, nakaheryo kailangan para maging malaman. patas tayo sa ating kapwa, lalong higit sa ating kapatid, na bigay sa atin ng Diyos. Ang magkapatid na may hindi pagkakaunawaan, maghaharap po sa isang masinsinang counseling. Ang tanong, mapalambot po kaya ng ating trio tagapayo ang kanilang pusong parang naging bato na? Sino po kaya sa kanila ang tuluyang magbibigay at magpaparaya? Malalaman po natin ang resulta sa pagbabalik po ng Face to Face. Nasusulat sa banal na aklat, paano mong iibigin ang Panginoon na hindi mo nakikita kung ang kapatid mo na bigay sa'yo ng Diyos ay hindi mo iniibig? Narito ang Panginoon, narito ang pagmamahal, narito ang pagpapatawad sa face-to-face. Amy Perez would like to thank Philip Stein, Bello Medical Group, Plains and Prince, Dr. Steve Mark Gunn, Gloss Nails. Hans Mortel would like to thank Drs. Manny and Pai Kalay. Face-to-Face would like to thank AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap. Effectively controls 27 skin problems. Ludi's Peanut Butter, a tradition of nutrition. F101 direct sales, apparel, and shoes. Kape Alerto, alerto ka sa isip, salita at sa gawa. Zagu, PB Stuffed Bread. Home Appliances by Minami, galing ng quality. Placenta by Samstre. Ikaw? Oo nga, hindi ba siya pwede mag-apply? Ayun na. bahay yun, di ba? Maganda naman po. bahay yun. Kung sa yung bahay lang yun ang legal. Tapos pinapabayaran mo pa sa iba, illegal din yun. Parang gumagpapagamit ka, papabayad ka. Matapos po ang ilang taon na hindi pag-uusap at awayan ng magkapatid na sina Ate Dali at Ate Elsa, sila po ay muling nagharap dito sa Face to Face at naikwento po nila ang lahat ng kanilang mga sama ng loob at kung ano nga ba talaga ang pinagmulan ng kanilang alitan. Marami po ang naging revelasyon at sugat sa kanila pong mga puso na atin naman pong narinig. Ngayon naman po sa ating mga panauhin, mahalaga po sa amin dito na mapakinggan ninyo mabuti ang sasabihin po ng ating pong trio tagapayo.
Simulan lamang po natin kay Attorney Acosta. Aling Dali, mahal mo ba ang Diyos? Iniibig mo ang Panginoon? Opo. Nasusulat sa banal na aklat, paano mong iibigin ang Panginoon na hindi mo nakikita kung ang kapatid mo na bigay sa'yo ng Diyos ay hindi mo iniibig? Sa ating buhay, binibigyan tayo ng kapwa-tao o kadugtong ng ating puso, ng ating buhay upang mapatunayan natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Hindi dapat magmatigas ang ating puso sapagkat nasa banal na aklat din ang atas sa atin o utos, huwag nating pagmamatigasin ang ating puso. Kung tayo nakababata, may tungkulin tayong gumalang sa nakakatanda. Bilang pag-ibig, bilang paggalang, sino man siya, sabi mo may masamang ugali, may bisyo, ikaw ang magiging sugo ng Diyos para magbago ang iyong ate kung mararamdaman niya ang pagmamahal mo. Ikaw naman, Ate Elsa, ang gusto ng kapatid mo, magbago ka. Sugal, tongits, bisyo yan. Dahil sa sugal, sa tongits, sinisira mo iyong pagkatao. At sa tingin ng iyong kapatid, hindi ka karapat-dapat igalang. At dahil sa bisyo, sugal, nababaon ka sa utang. Isang instrumento ng Diyos ang face-to-face. Para sa araw ng bukas ay yun ang isumpa at lisanin ang tongits, sugal, bisyo, at lahat ng kalayawan sa buhay. Naway kayong dalawa, mapatunayan nyo bago man lang kayo kunin ng Diyos sa daigdig na ito, na kayo tunay na magkapatid. Magkamukha kayo eh. Iisa ang inyong ama, iisa ang iyong ina. At ang inyong ama't ina nilikha ng Diyos. Kayo din likha ng Diyos, ibig ng Diyos. Kayo magmahalan bilang magkapatid sa hirap at sa ginhawa. Makakakita kayo ng maraming lalaki sa mundo, pero hindi kayo makakakita ng another kapatid. Ibig sabihin, hindi mapapalitan ng kapatid. Kapatid pa rin yan. Sa huling sandali, sa kapamakan, sa mga disgrasya, panganib, kayo pa rin ang magtutulungan. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Dr. Camille? Pag nagmahal ang isang tao, hindi ibig sabihin na kaya kita minahal dahil may kondisyon. Bilang kanina, nung nagkakaroon kami ng counseling, sabi niya na papatawarin ko lamang si Ate Elsa kung siya ay magbabago. Kasi, alam niyo, wala dapat kondisyon pag mahal mo ang isang tao. Hindi mo dapat siya bibigyan ng kondisyon. Unang-una, kapatid mo yan eh. Kayo po ay merong binigyan po ng tamang kaisipan ng Diyos para pag-isipan po kung paano niyo po aayusin ang inyong pangangatawan at paano niyo aayusin ang inyong pag-uugali. Gawan niyo din po ng paraan na kahit man po hindi niyo sabihin na talagang totally nagkaroon ng kapatawaran, pero isipin niyo po na parehas po kayo nagkamali. Parehas lang po na dapat yung aminin sa isa't isa na siguro ito na yung panahon para umpisahan namin na mag-usap kayo ng masinsinan. Yun lang po. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Reverend Sunny? Aling Elsa, Dali, hindi lamang kayo magkapatid sa dugo, magkapatid din kayo sa isang pananampalataya dahil sa isang binyag na tinanggap niyo mula kay Kristo. Kayo'y mga Kristiyano. Kung nakayanan niyong dungisan ang iyong pamilya sa pagpunta niyo rito upang mag-away kayo, dapat na hindi niyo dapat kayanin na dungisan ang iyong pagiging magkapatid kay Kristo. Mananatili tayo na hindi nagpapatawad. Mananatili tayo nagmamataas. Nananatili tayong nag-aaway at nagtatalakan, hindi po mananatili ang Panginoon sa ating presensya, sa ating sarili. Kaya narito ang Panginoon, narito ang pagmamahal, narito ang pagpapatawad sa face-to-face. Maraming pong salamat, Reverend Sunny.
Ate Elsa, matapos po ninyong marinig ang sinabi ng ating trio tagapayo at ng naging counseling po sa inyong dalawa ni Ate Dali, ano po ba ang nais ninyong sabihin sa inyong kapatid? Ano naman yung mga narinig niya sa akin, pasensya na lang siya. Pero mahal ko naman yan, kahit ganyan yun, mahal ko pa rin naman yan. Ate Dali, matapos mong marinig ang sinabi ni Ate Elsa na mahal ka niya, meron ka bang gustong sabihin sa kanya? Gusto ko magbago siya. Yun lang po, huwag na siya magsugal. Pagka nagbago ko siya, ano ba naman ako, di ba? Gusto ko muna, pakita niya muna. Ate Dali, ang gusto ko lamang pong malaman kasi lahat naman po tayo nagkakamali. Wala naman sa atin ang perpekto. Nandito na ang ate mo, nakakatanda mong kapatid, na nagsasabi at nagpapakumbaba na humihingi na rin siya ng dispensa sa mga nangyari. At sinasabi nga niya na mahal ka niya. At sinabi na nga rin ni Dr. Camille na maganda sana kung tayo ay magmamahal nang walang kapalit at walang kondisyon. Parang hindi ko kaya, Ate Ami. Kahit mga isang buwan lang, ako mismo pupunta rito sa face-to-face. Na pinatawad ko siya. Pero sa ngayon, wala pa siyang pinapakita eh. Gusto ko pakita niya muna. So yun po talaga ang desisyon ninyo. Hindi po niyo siya kayang patawarin sa Hindi, ngayon. wala naman akong ano sa kanya eh. Yan nga lang, pakita niya muna na talagang nagbago siya. Isang buwan lang ho. Di ba? Kaya niyo pong tanggapin yung sinasabi ni Ate Dali, Ate Elsa. Oh, kaya ko po. Parang ang nangyayari dito, china-challenge po kayo talaga ng kapatid ninyo Gusto ko kasi- na kayo ay magbago. Maaring ito lang po ang kanyang paraan para maihatid talaga sa inyo ang kanyang concern o ang kanyang pagmamalasakit. Maaari mang hindi masabi ito ni Ate Dali sa mabulaklak na pananalita o sa mas punong-puno ng pag-ibig na pananalita. Pero ito lamang ang paraan na alam niya siguro para masabi niya sa inyo, Ate Elsa, na panahon na talaga para kayo po talaga ay magbago bago pa maging huli ang lahat. At nais niyang makita yon. So, tinatanggap niyo po ba yung sinasabi ni Ate Dali na isang buwan, makita man lang niya ang pagbabago, siya mismo ang pupunta dito sa amin at sasabihin niya talagang pinatawad na niya kayo ng buong buo. Maaasahan namin po ba yon, Ate Elsa? Oh. Pero Ate Dali, bago lang tayo magpaalam, isang katanungan lamang po. Mahal niyo po ba ang inyong Ate Elsa? Mahal ko yan. Marunong naman ako magmahal eh. Mahal ko siya. Kaya lang, siyempre, lalo na hindi ko binibisi yung gano'n na napapabayaan ko yung anak ko. Gusto ko muna magbago siya, kahit konti lang. Naintindihan po namin kung saan kayo nanggagaling. Oo. At re-respetuhin po namin ang inyong desisyon. Maraming pong salamat. Amina na po tayo mga kapatid sa ating pong kwento na natunghayan ngayon ni na Ate Elsa at Ate Dali. Anong aral po ba ang ating natutunan? Sa ating pong pang-araw-araw na buhay, huwag po sana nating kalimutan na ang pera ay madali lamang po nating kitain. Ngunit ang pagmamahal ng isang kapatid ay hindi po maibibigay ni numan. Ano man ang dahilan ng alitang ito ng dalawang magkapatid, sa huli, sila pa rin po dapat ang magdamayan. Aminin po natin na sa ating lipunan ay marami pong hindi na bago. Ang tsismisan, siraan, utangan, sumbatan, at kadalasan po'y nauuwi sa matinding bangayan. Isama niyo pa dyan ang paglalaro ng tong-its, ng bingo at kung ano-ano pang sugal. Huwag sana po nating hayaang lamunin tayo ng sistemang sira sa ating pong samahan, lalo na sa ating pong pamilya. Kaya kay Ate Elsa at Ate Dali, huwag po nating kalimutan na iisa lamang ang ating mga magulang. Kaya sana po bilang regalo sa kanila, ipakita po natin ang pagmamahal sa isa't isa. Kaya sana po, ang pagmamahalan at pagtutulungan ang ating pong paghariin. Dahil sabi nga nila,
ang maayos na relasyong pamilya ang siyang salamin at huwaran ng isang maayos na lipunan. Marami pong salamat sa aking co-host na si Hans Mortel, sa Dance Squad, na B1 at B2, sa ating pong trio, Tagapayo, sa mga sausawero at sausawera sa studio, at sa ating pong mga bisita, maraming salamat po sa pagbahagi ng tunay at totoong kwento ng inyong buhay. At sa ating pong mga suki, maraming salamat po. Ito po ang Barangay Hall on Air na talaga namang paborito na ng nakakarami. Maraming pong salamat. Ako pa rin po ang inyong Chang Ami na lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ako? Kailan ka kumuha sa akin ng tinda? Kailan? Sandali lamang po, Aling Inday. Siya po kasi, pag nagtitinda kasi yan, yung mga paninda niya po, pinagduduldulan niya sa mga customer. Ako na mukha mo, hindi ako nagduduldulan. Pinipilit mo! Sandali.